Hanggang ngayon malinaw na wala pa talagang nilalabas na desisyon itong si LeBron sa Lakers kung ano yung balak niya. Mag-i-stay pa ba siya o aalis na papasok sa free agency? Yan lang kasi mismo yung pinagpipilian pa nitong si LeBron dahil malinaw nga raw na wala pa yan balak na magretiro at wala rin kasi siyang balak ngayon na pumasok sa veteran minimum deal. Kahit malaking pay cut ayaw niya pang tanggapin, lalo na kung hindi nga raw makikita yung championship upgrade na gagawin ng Lakers sa roster nila. Kaya malinaw kay LeBron na magpe-pay cut lang siya oras na malaman niya kung ano nga raw talaga ang plano ng Lakers front office at kung sino yung target nila pagpasok ng off-season. Kaya nga mautak rin talaga itong si Lolo Bruneno. Ang sinabi niya mid-July or August pa yung magiging final decision niya sa Lakers. Yan yung buwan na yan mismo. Patapos na yung off-season at possible hindi makagalaw ang Lakers sa market dyan. Latak na lang yung makukuha ng mga to sa market. Dahil malaking cap hold ang hawak ni LeBron, kaya malaking epekto sa salary cap situation niya ng Lakers. Habang hindi pa siya nagpapasya kung magre-retiro, babalik sa Lakers o aalis sa free agency o hihingi man siya ng sign and trade deal. Na-content ko na to about sa possible sign and trade niya sa Cavs gamit naman itong si Jarrett Allen, pero hindi rin ganun naging maingay yan. Magsasign siya sa Lakers ng 30 million plus year contract gamit yung contract naman ni Allen. Madali siyang makukuha ng Cavs. Pero wala pang report sa bagay na yan. Pwede pero depende pa rin nga raw talaga Maraming trade negotiation kasi ang nangyayari bago o pagkatapos ng NBA draft at simula ng free agency. Kung hindi alam ng Lakers kung magkano ang commitment nila kay LeBron, sobrang mahihirapan yung mga to gumawa ng package para sa star player na target nila sa market dahil hindi malinaw ang payroll structure. Pumiyok pa, sorry na. Kung babalik kasi si LeBron sa malaking contract, ibang roster panigurado ang mabibuild at possible nga na hindi makapag-upgrade pa yung mga to dahil sasabay yung max extension ni Reeves. Pero kung aalis man nga raw itong si LeBron o magpe-pay cut ng malaking halaga, pwede pang magkaroon sila ng malaking cap space para sa ibang star player na tatargetin nila sa market. Kaya sobrang komplikado nga raw ng sitwasyon ng Lakers kay LeBron. Kung mananatili sa kanila si LeBron na walang pay cut na gagawin, walang roster upgrade na mangyayari at mag-i-stay sila sa current roster nila na nalaglag sa semis kontra OKC. Kaya siguradong masisira agad yung win-now mood ng mga to. Walang mangyayari sa roster nila at sa magiging run nila next season Kung mag-iintay sila kay LeBron hanggang August kasi, mauubos yung mga top free agents at trade targets nila sa market. Saka lang magdidesisyon si LeBron na umalis o magretiro. Parang talo talaga yung Lakers dyan. Kung mangyari yan, mawawalan ang Lakers ng pagkakataong gamitin ng maayos ang cap space nila dahil tapos na ang karamihan sa off-season market. Ang bottom line dyan, hindi talaga problema kung manag-i-stay o aalis si LeBron Ang malaking problema nila, timing ng decision ni LeBron. Kung maaga kasi na magdidesisyon ngayong June or July itong si LeBron, makakagawa agad ng plano ang Lakers para kay Luka at Reeves. Pero kung aabot hanggang August, pwedeng maubusan na sila ng magandang role players Wala nang superstar sa market niyan at mawawalan pa sila ng flexibility sa roster building para sa next season tapos biglang aalisan sila ni LeBron. Masakit yan. Kung aalis kasi si LeBron kahit pumasok siya sa veteran deal o minimum deal, hindi rin siya matatalo, lalo na puro contender team yung humahabol sa kanya sa market. Sobrang daming team yung nauugnay kay LeBron. Nandyan pa rin yung Warriors, Dallas, Bucks, Miami Heat, Cavaliers. Yung iba di ko na mabanggit Ang problema, lahat yan may problema na rin sa cap space kaya hindi nila kayang ibigay yung max salary ni LeBron. Parang delikado rin kasi yung mga to lalo na nasa tail end si LeBron. Wala silang assurance. Kung biglang magretiro yan, masasayang yung salary na gagamitin nila. Kaya mas gusto ng mga teams na makuha siya sa veteran deal o mid-level exception lang Ang Cleveland Cavaliers nasa ibabaw na o malapit na sa second apron. Kaya limitado rin talaga yung paraan para mag-add sila ng malaking contract tulad ni LeBron.
Sa simpleng salita lang, hindi nila kayang papirmahin ng basta-basta lang si LeBron sa market gamit yung malaking annual salary. Kung free agent si LeBron ngayon, ang pinaka-direct offer nga raw na kayang ibigay ng Cavaliers, veteran minimum o exception lang malayong malayo sa 50 million per year niya sa Lakers. Kaya kung sasaluhin nga raw talaga at desidido ang Cavaliers na makuha si LeBron at makonekta kay Mitchell, Harden, sign and trade ang pinaka-option nila. Yan yung paraan para makalapit ang Cleveland sa kasalukuyang salary level ni LeBron sa LA. Sa sign and trade scenario kasi, pipirma muna si LeBron James sa Lakers around 30 million. Pagkatapos, ititrade siya ng Lakers sa Cavaliers. Kailangan magdala ang Cleveland ng malaking kontrata at possible drop asset para ma-match sa salary rules Pero ang problema ngayon, limited na rin yung trade flexibility ng Cavaliers dahil sa apron restriction at kulang sila sa expendable asset. Hindi rin madaling isama sa trade si Mitchell o Mobley. Kaya si Jarrett Allen yung inuugnay dyan na sapat yung 30 million per year niya. Kaya kung magdedesisyon man nga raw si LeBron na pumasok sa free agency at umalis sa Lakers, walang ibang no choice si LeBron kundi pumasok sa mid-level exception o veteran deal. Pero panigurado nga raw na champion contender na team ang hahabulin niya para sa possible retirement tour na rin Kaya yan yung pagkakataon lang rin mismo nga raw ng Cavaliers na makuha sa LeBron gamit yung veteran minimum deal o mid-level exception. Yan lang rin yung possible kasi na kayang ibigay sa kanya ng Cavaliers Pero yan din nga raw yung kayang magbigay sa kanya ng malinaw na chance para lumaban sa championship title na mismong hinahabol din naman niya.